Sige, i-open natin yung screen ko, tapos ipabasa ko lang sa kanya kung kaya niyang basahin tong Arabic sa hadith. Pag hindi naman niya mabasa, ako na lang. Tapos iano ko sa kanya, magtatanong ako dito kung sino itong O sige brother, mas prophet na ito. mabuti siguro kung ikaw na lang. Di, kahit ikaw mo muna bro. Kahit ikaw lang muna. Tapos baback up ako pagka Baka hindi ko mabasa eh. Sige nga, Iyan okay. tingnan mo, Ididiin ko lang. Hindi ko maano. Hindi ko mabasa brother. Sige bro, basahin mo. Hindi ko talaga mabasa. Ano ba? Ano ba? Ano first letter? Paris sa taas. Ha, Ha. Fatha, Dal, Fatha. Sige. Hadatan ng Umar, Ibn Hafs. Hadatan na Abu, hadatan ng Amash. Qala. Hadatani Shakikun. Qala. Qala Abdullah. Brother, sorry pero hindi ko kaya i-translate yan ha. Baka Okay, maya ipatranslate okay mo sa lang muna akin. ako lang. Papakinggan mo lang. Tapos mamaya magtatanong ako. Abdullah, kaana, Qamlur, illa, Nabi, sallallahu alaihi wasallam, yahki, nabiyan, minal anbiya'i, darabahu, qawmuhu, fa'admawhu, fahwa, yamsa, damma an rajhihi, wa yaqudu rabban, ghafir, yawmi, fa'innahum la ya'alamun. Sa English, basahin natin. Narrated by Abdullah, as I am looking at the prophet while he was speaking about one of the prophets whose people have beaten and wounded him, and he was weeping the blood of his face, and saying, O Lord, forgive my people as they do not know. So sa Tagalog, sabi ni Abdullah, at siya nakatingin kay Propeta Muhammad, at habang siya nagsasalita, sinabi ni Propeta Muhammad na may isa sa mga propeta na pinagpapalo ng kanyang mga tao. Sinugatan siya, at ang dugo ay tumulo sa kanyang muka. At sinabi niya, patawarin niyo sila. O Panginoon, patawarin niyo sila, hindi nila alam. Ang tanong ko dito, Brad, sino tong prophet na to? Hindi ko alam brother to be honest Pero ang alam ko, yan ata yung kwento nung nagdawa siya sa na pinagbabato siya ng mga tao. Hindi ko pero kung yung sinasabing prophets, hindi ko talaga alam. Sabi din, pakinggan mo bro ha, sa Arabic kasi sabi niya sa Arabic, Nabi, yan ay Nabi, yan ay Nabiya, Akuro ila Nabiya. So, isa sa mga prophets, hindi prophets kundi isa. Itong isa sa mga prophets na to, siya daw ay binitin. Alam niyo yung binitin, yung pinagpapalo. Yes. Sinugatan, wounded, sinugatan. Binubugbog. Yes, exactly. Tapos, yun dong dugo, halos dumanak na sa mukha niya. Tapos, ang sabi daw niya, Panginoon, patawarin niyo sila. Hindi nila alam. Ang question ko dyan sa inyo is, sino kaya itong propeta na to? Ang pagkakaalam ko brother, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan So, binitin si Muhammad, pinagpapalo si Muhammad at duguan siya? Yes. Pero, try mo pa rin na magtanong sa iba. Hindi Pero kasi sa pagkakaalam ko hindi yun si Muhammad kasi si Muhammad ang nagkukwento. Sabi ni Muhammad, si Abdullah nakatingin siya kay Muhammad. Ang sabi ni Muhammad, nagsasalita daw si Muhammad at kwento ni Muhammad na meron daw isang propeta na pinagbubugbog daw. So, si Muhammad ang nagkukwento, hindi siya ang binugbog. Kundi kwento niya na mayroon daw propeta, na isa sa mga propeta daw, binugbog daw ng kanyang mga people, sinugatan daw ng kanyang people, duguan ng muka at sinabing, Lord, forgive them, they do not know. So, hindi siya si Muhammad, kundi siyang nagkukwento ng isang istoryang may binugbog daw. So, gusto ko na Very alam familiar. Sino kaya to? Sorry, hindi ko alam yung kwento na yan talaga Si Kristo yan eh. Alam mo si Kristo yan sa Biblia. Binitin siya ng mga Hudyo, ng mga Romano, duguan yung kanyang muka, at sabi niya, Panginoon, patawarin niyo sila, hindi nila alam ginagawa sa cross. Exactly, even Muhammad himself copied the story of the crucifixion of Christ in the Gospels. Kaya nga tinatanong ko sa inyo kung sino yung prophet na yan, kung may idea ba si Muhammad, kung sino tinutukoy niya, or pareho kayo ni Muhammad na walang idea kung sino yan tinutukoy niya dyan. Baka kasi kung nangopya lang siya dyan, hindi niya alam kung mismo kung sino yung pangalan na yon. Nakarinig lang siya ng kwento ng mga Hudyo at Kristiyano. So hindi niyo masagot Ako yan. brother, so hindi ko alam yung kwento na yan Alam mo kung sinabihan ko kayo. Sige, alam mo kung bakit Pero hindi sa niya alam? hindi, pero sa pagkakaalam nyo, ikaw, tingin ko maalam ka kasi nakakabasa ka ng Quran Yes. Although hindi masyado sa pronunciation, pero syempre may translation naman kaya naiintindihan natin parehas. Okay. Pero syempre, malamang sa malamang, debatista ka Tingin ko, debatista ka, daw ka magsalita. Yes. Malamang sa malamang, alam mo ibig sabihin yan. So, 100% ka na ang tinutukoy dyan is si Isa alayhi salam. I-add ko lang ha. I mean si Jesus. Yes, the Nyo. reason brother na si Kristo yon kasi nakopya lang ni Muhammad ang kwento na yon mula sa mga people of the scriptures, the Alul Kitab. Kasi sabi dito,
Saan ba to? Alul kitab dito. Ito. Sabi dito, Ako, di ko ka talaga kaya makipag-argue sa'yo, brother, ah. muwafaqata alul kitab. So kinopya daw niya muwafaqata. So the prophet used to copy the people of the scriptures. So kinopya niya ang mga Hudyo at Kristiyano. Kaya naka-quote siya ng ganung istorya kasi nga nangopya nga siya sa mga Kristiyano tudyo na walang utos ng kanyang Diyos. No order from His Allah. Ibig sabihin, Wow. alul kitab fima ayumar wa kana alul kitab yasdiluna asbarahum wa kana al musrikuna. So wala daw utos galing sa kanyang Diyos. So nangungopya siya ng mga matters ha, daming matters, mga bagay na kinopya niya na walang order sa kanyang Diyos. So kaya siya nakakopya ng ganung istorya na nasa Biblia kasi nangungopya siya sa mga Kristiyano tudyo. Now, ang question dito, brada, pangalawang question sa iyo. Bakit siya nangungopya ng mga matters sa mga Hudyo at Kristiyano na walang order sa kanyang Diyos? Bakit siya gumagawa ng ganun? Yan ang- Actually, brother, kung sa pangungopia, di ako naniniwala dyan eh. Pero di ko talaga napag-aralan yan, brother. Copy. So, hindi Sa Arabic, talaga ako, sa Arabic hindi ko kasi, kaya makipag-argue sa'yo. muwafaqata, copy. He copied. Muwafaqata o copy. So, ang translation ninyo sa muwafaqata, copy. He used to copy the people of the scriptures, mga Yahudi wa Nasara, Jews and Christians. Ang tanong sa inyo, bakit ang propeta niya nangungopya sa mga Kristiyano tudyo ng mga matters na walang order sa kanyang Diyos? Bakit siya gumagawa ng ganyan? Pakisagot niyo ngayon. Ako, pero di talaga sagot, ah. Nimpo, okay lang yan no, kung hindi ka aware. Pero ang tanong ko, ito ay galing sa Quran. Ang tanong ngayon is, tinatanggap po ba yung nakasulat na yan kasi galing sa Quran? Ako, as long as galing sa Quran, ay, Okay. siyempre. So, Brother James, galing ba sa Quran yan? Hindi ko rin alam yan, ha. Ay, wag, Okay. gusto ko Maaaring ngayon mo lang Pero as siya long nabasa, as- ngayon mo lang nakita. Brother, ito yung pinagkopyahan, no? Ito yung pinagkopyahan. Matthew, And yung sa crucifixion yan, no? crucifixion. And Jesus said, Father, forgive them for They do not know. they not know what they do. Yes, exactly. Diyan niya kinuha sa mga Hudyo at Kristiyano. Kasi, ang kanyang asawa na si Khadija ay isang Kristiyano, si Waraka bin Naufal na uncle ng kanyang asawa na si si Khadija, ay isang Kristiyano din. Okay. Yes. Si Bahira, na na-encounter niya doon sa caravan, nung siya'y bata pa kasama si Abu Talib, ay isang Kristiyano. So most of the time, mga Kristiyano ang nakaka-influensya sa kanya, mga Kristiyano ang nakapakinggan niya. Kaya most of the time, ang mga alam niya sa mga characters at mga nakukote niya, ay mismong galing sa mga Kristiyano tudyo. Ang question is, how in the world ng isang propeta mangungopya sa mga kufar na walang utos o order galing sa kanyang Allah? Paano nangyari ito? Ba't ganito to? Walang ganyang propeta sa Biblia, walang ganyang apostol sa Biblia na nangungopya sa mga kufar, nangungopya ng istorya sa mga kufar. Wala ko tayong mababasang ganun. How in the world na itong perfect example ninyo na si Muhammad, na sa Quran na perfect example sa pangungopya? Kung hindi naman, bakit nga ganito? Paano nangyari nangopya sa mga matters ng Kristiyano tudyo na walang order sa Diyos? Matters mismo, hindi nga siguro niyo masagot kung bakit matters yan. Ano-anong matters yan na kinopya niya sa mga Kristiyano tudyo? Ano-ano mga matters to? Sige, ikaw nga sumagot yan, total prophet mo yan. So, how are you going to defend your prophet? Copying from the Jews and Christians about matters na hindi may specify kung anong mga matters yon na walang order sa kanyang Allah. Question is, bakit siya gumagawa ng ganong aksyon?